Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Bakit ganun? Ang daming lumabas. Pinipigilan mo, ate. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo na personal reading, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Leo. Leo, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung iyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito, pero gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din ka na idea kung ano mga bagay o sitwasyon na kailangan maiwasan, change of decision, or maging aware kayo. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na itong para sa'yo. Okay, well, the desk, pay attention to your work. So, 1 to 15, nandun ka sa point na talaga mas more ka mag-focus sa mga trabaho mo, sa mga tatrabahuhin mo, ganyan. May mga aayusin mo na, magkakaroon ka ng mga pagsasaayos sa mga bagay-bagay, pwedeng sa pera mo, sa trabaho mo, o kung ano mga aspeto ng buhay, pwedeng sa relasyon, no? Nandun ka sa point, you are more on focusing sa iyong work, or you need mo, kailangan mo talaga mag-pay attention kasi may mga gusot, no? Kung may mga magusot o may mga kailangan ayusin, asikasuhin, isaayos, kumpunhin, na gawin nyo na, no? Ay, hindi pala ito dyan. Gawin nyo na. And a hard work ahead. Nando yung sitwasyon na talagang you are more on focus and baka iba sa inyo is maging busy kayo, marami kayong things to do, no? By this 1 to 15, yan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, nandito rin si involvement with the law, maaring natin yung point na may mga involvement or gusto ayusin related to a law situation, or pwede rin naman mga documents, papers na pwede nga ayusin, or may mga kakaharapin kayo na aaksyonan nyo na sitwasyon sa buhay nyo. Maaari may mga pagtatama ng sitwasyon, nandun din yung situation na maaari magkakaroon ng mga clarity this time, kung sa mga bagay na you need to work it out o i-work it out mo, nandun yung, siguro nandun yung mga mas more ka magiging more on balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. May mga itatama ka na, may mga ikokorek ka na. Maring sa iba ganun, no? And Leo, uy, naku po naman, an arrogant, boastful person you should not cross. Hindi naman kasi ito naalis sa'yo, no? Yung mga ganyan, yung mga arroganteng tao na, syempre, magmumula lang silang pansinin. Yan, magkakaroon ng mga ganon. Siguro hindi mo rin sila maintindihan at hindi ka rin nila maintindihan. Siyempre, pagdating din ito sa iyo, pagtitingnan ko ito si Des, saka si hard work, andun yung sitwasyon na nahandoon yung pride mo na parang ayaw mong, may mga time na ayaw mo. Hindi ko naman sinasabi na nagyayabang ka. Siguro ayaw mo lang na magpatalo, ganyan. Or pwede rin na ayaw mong masapawan, or someone is ayaw masapawan, or when it comes siguro sa'yo, hindi yung kaya mo, kaya ko din. Nandun sa point na yun, yan. Well, kaya mo naman talaga, Leo, no? Kasi you have an ability to do things na maging perfect talaga. No? Kaya andun yung point din na huwag mo ilolorin yung pride mo. Pero you need to use your pride in a good action, no? Someone's working against you behind your back. And syempre, diba, baka meron kayong mga manok, tandang, daga, lobster, ano yan? Hamster, yan. Ingat na lang kayo sa manok tsaka sa daga, yan. Kasi syempre, diba, may mga matuka ka o kaya naman, yung mga daga, baka marami kayong daga sa bahay, tapos makagat kayo, yung mga pupo nila, medyo ingat-ingat kayo, no? Kasi may mga sakit din maaring ganyan, no? And then, yun nga, may tao, kasi titignan mo dito, may mga tao, dito kasi is, kung titignan ko siya, kasi andito si Rat, may mga tao na matagal lang may sama ng loob sa'yo. Or maybe, also, this is you. And also, pag dito naman, ganun din, mga tao na bago at luma, na magkakaroon ka ng mga hindi magandang connections. No? And mag-ingat ka lang din kasi may mga tao na nagmamatsyag talaga sa'yo,
ini-spy ka nila, minamatyagan ka nila, and yun, maaaring may mga balak talaga na hindi magandang gawin sa iyo, no? Maging matalas lang din ang pakiramdam mo at maging mag-trust ka lang din sa intuition mo, no? Ay, nako, beware of a great pride. When it comes sa pride, siguro handun din yung point when it comes sa'yo, no? Tulad ng na-explain ko kanina. And then also, syempre, puro ano tong ano mo? Anong meron? Yan. And then, nandun din yung situation na maaaring may tao na magiging mataas ang pride pagdating sa'yo. Sana wag ikaw. But you need to use your pride in a good way. Di ba kasasabi ko lang nito, pas, ano ba yun ate? Yun, basta mag-ingat ka lang kasi marami kang ano, no? Stubborn, aggressive person. O, may matigas ang ulo, may hindi nakikinig. Pwede sa sarili mo, no? Minsan matigas din siguro yung ulo mo. Yung mga part ng buhay mo, siguro na parang bahala na situation o kaya hindi nagiging disorganized sa kung sa aspeto ng buhay mo yan. Andun din yung kung sino may mga agresibong tao na yan, maaari you are related to Aries, no? Pwedeng itong mga tao na to is connected sa iyo, no? Ingat na lang din kung sino man iyan. Matigas sa ulo, pwedeng ikaw rin yan or someone into your life. Pwede rin itong mga ito, no? Yan, matitigas ang ulo. Pwedeng si manok, si rat, tsaka si peacock, yan. Nagmamatigas, yan. Ibig sabihin, may tao na nagmamatigas, hindi nakikinig, or arrogant. Unsuccessful plans. Meron mga sitwasyon na siguro may mga pinaplano ka, no? Kasi andito rin si Des at saka andito rin si Table. May mga pinaplano ka na sitwasyon na you still nakabuhol ka pa doon, ano? Siguro andun yung point na hindi mo pa siya totally na-fix sa nakikita ko dito, or pwede rin naman ito pagdating dito sa situation mo is nahandun yung pagiging defensive or pagiging protection mo sa sarili mo, or pagiging parang you put limitation or you put boundaries maybe sa iba, no? Pagdating sa halimbawa sa love life, automate, mga ganun, mag-work muna ako, I'm focused to my work, sa stability ko, ganyan, tsaka ka na. Yung mga ganun sitwasyon, ano? Or sa ibang aspeto ng buhay mo, inahandoon yung may mga unsuccessful plan na hindi pa rin ngayon na hindi pa na-actionan or hindi pa na-resolbahan, and this time maybe because of the desk and the table is you try to work it out yung situation na yun, kasi dito si Peacock na ayaw mo na magstay doon sa buhol na yun, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Yan. And meron kang seek out information that will help you. Andito yung sitwasyon na syempre, when it comes sa lahat naman ng bagay o sitwasyon, siguro 1 to 15 is talagang maglilikom ka ng mga information, no? Pwedeng sa work, sa mga nakabuhol na sitwasyon na plano, pwedeng sa mga tao, mag-ingat ka kasi andito yung mga warning sign, ibig sabihin may mga tao or may tao na talagang inaalam nila kung sino ka, kung ano yung secret mo, kung ano yung meron ka. Maaaring naglalakim o nag-seek out sila o naghahanap sila ng information pagdating sa iyo. They spying you, no, sa iba sa inyo. Or maybe nandun yung point din sa pagdating naman sa iyo is may mga bagay na aalamin mo, i-research mo, pag-aaralan mo, or kung ano man yan. Mag-aano ka ng mga information or you need mga ganong sitwasyon. Kumbaga, when it comes dito sa mga ito, siguro wag pa bigla-bigla din, wag ka mag-impulsive kasi pwede rin na maling akala, ganun. Kaya, kailangan mo rin na alamin yung information at saan ba sila nanggagaling at saan ba nanggaling yung sitwasyon, no? Para hindi ka rin mag-mess sa buhay. Tingnan natin. Anak, baba ka muna, no? Dito sa balikat ni Mami. Energy ni Leo. 1 to 15 po, energy po ni Leo. Please show me. The 8 of Cups. Ano po yun? The 8 and 8. Abundance is coming. Okay, energy mo. Oy, we have the 8. Oy, congrats! Meron kang 888. Diba? Ang ganda.
Congrats ha, meron kang abundance is coming. Yan, yung kumaga na yung mga instant opportunities na darating sa'yo. But, syempre, yung kulang na isang 8 kasi 3 lang yan. Yan yung pagtatrabahuhan mo. Kaya nandito rin si Des, no? Yan. Okay, ang energy mo dito sa sitwasyon mo is nandun ka sa point na may mga sitwasyon ka na iisipin, nandun ka sa point na yon. Siguro nandun yung point na 1 to 15, may mga bagay ka na, tulad na Nat, yung nandun yung point na siguro may mga past situation o past unresolved situation na maaring maiisip mo at iisipin mo mga bagay na yun. Kumbaga, yung mga pag-iisip when it comes to 1 to 5. Siguro yung mga sitwasyon na na-stuck, na-stagnant, ganyan. Yung mga sitwasyon na hindi na-pursue, mga ganon. And then, yung nakikita ko rin sa yung energy is, yun, siguro nandun yung point na may mga parte ng buhay mo, araw mo na maaring hindi ka gaano makakatulog o kaya pwede rin siya pagising-gising ka or maaga kang nagigising, no? Nandun sa point na yun. So, iba naman sa'yo, pwede rin kasi you are a night shift. So, iba naman sa'yo, energy nyo is may mga paghahanap ng isang sitwasyon sa buhay. Siguro hahanapin mo yung sarili mo, may mga bagay ka na sa ano ba yung makakapag-fulfill sa akin, ano ba yung gusto ko, ano ba yung happiness ko. Siguro nandun ka sa point of thinking about dun sa sitwasyon na yun. Tama ba to? Tama ba yung desisyon ko? Nandun ka sa point na yun. Yung iba naman sa inyo is may mga pag-aalala, no? Siguro may mga sitwasyon ka na aalalahanin. Maybe nandun yung point na may mga point na may mga pasanin na sitwasyon. Maybe there's a responsibility or thinking about something na burden o kaya naman may mga anxiety, depression, or stress ka man dyan, yun, nakikita ko sa'yo. Meron din ako nakikita na isang sitwasyon na makakapagpapastress talaga sa'yo, makapagpapaworry sa'yo kasi nandito rin kasi si Devil. Pwede yung mga makikipag-communicate sa'yo, ganyan, maaaring isa yon sa makakapagbigay sa'yo ng worrying or stress or burden, yan, o kaya naman, o yung marireceive mo na information, pwede mga ganon. Kumbaga, may mga a toxic person or a toxic situation or a toxic na mga tao na maaaring magkakaroon ng connection sa'yo. Yan, hindi man sila toxic, siguro yung buhay nila is medyo may pinagdadaanan and then madadamay ka doon. Yun na nandun nakikita ko sa iba sa inyo. May mga iniisip ka. Pero Leo, mag-ingat ka. Mamaya sabihin ko sa'yo. Tingnan natin ang parating. Ano pong parating kay Leo? 1 to 15? Uy! Pwede nyo pong explain, universe. Uy, meron ka ng 8, oh. 4 na yung 8 mo. 8, 8, 8, 8. Wow! Panalo! Victory and success. Congrats, ha! There's a new beginning happen into your life. Kumbaga may miracle na mga pwede maganap sa'yo. And, o kaya naman yung iba sa inyo, you need to try to hard work or mag-focus ka talaga to. Pero meron kayong victory and success. Meron kayong well-wisher na makakamit. Congrats sa abundance coming. 8 of Pentacles. Pero iba dito, need to work it out, ha? 8 of Pentacles parating po. Okay. Puro pera to, ah. Money, money, money. Ooh, sabi ko na nga, be. Hindi ako nagkamali. Okay, parating sa iyo. May business kayo? Siguro may business kayo. May partnership dito eh. O kaya meron kang collaboration or kadealing na same page mo or same energy mo. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, ganyan. No? Or your lovers, pwedeng ganon. So, nakikita ko dito. Okay, ang parating sa iyo.
Okay? Parating sa'yo, Leo. Parating sa'yo na nandito ka sa sitwasyon mo na meron ka, tulad ng sinabi ko naman kanina, meron ka mga i-work it out, no, na goals sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. And ate, magsasucess ba sa... Yes, depende kasi yun sa actions mo, no? Ang nakita ko dito, as long as you pushing yung situation na yun, as long as mag-action ka sa situation, yes, you will be success. Hindi mo lang mamamalaya na, oh my God, nangyari pala. Nandun ka sa point na yun. May mga new project, new passion, new creation ka na gagawin. So, nakikita ko sa'yo dito. And then also, is meron kang action na gagawin. Either action siya kasi or something creativity. Kung ano man yan, action, creativity, project, or something na siguro within the 6 days, 6 weeks, 6 months, or maybe by the June, is there's a victory and success happen to your life. But it's up to you to make it happen, ha? It's up to you. Mangyayari siya. No? Or nahandoon yung, may goal yun, may goal eh. And then also, sa iba, siguro kung may gusto niyo ng trabaho na bago, yes, makaka-receive kayo at matatanggap po kayo sa trabaho dito. Pwede nga iba sa inyo is going toward to abroad, ano, ang nakikita ko sa inyo, maaari may departure kasi ako nakikita sa Leo. Siguro, malayo man o malapit yang traveling mo, yes, may nakita akong departure. Pwede rin yan na maganap within the days, weeks, or months, or June by the 6th. Yun din ang nakikita ko sa iyo dito. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo is meron kang ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Siguro in a month of February, pwedeng ganun, or in a month of June, or by the weeks man yan, days, ganyan, ang nakikita ko sa iyo. Meron din ako na nakikita niya na you will become a center of attention. Hindi ko alam why, but magiging center of attention ka. Pwede na handun din yung point na magkakaroon ka ng mga recognition because of the work na ginawa mo talaga. Ibig sabihin na nag-push forward at nag-focus ka doon at nag-commit ka more doon sa sitwasyon na yun and you will receive it ng maganda. Ibig sabihin, yung iba naman sa inyo is may mga pagkakakilanlan, o kaya naman if you are in a social media, TikTok, Reels, Facebook, artista, networking, kung anumang platform na meron ka, is magiging maganda yung flow niya, no? Mas maraming tatangkilik o may mga tatangkilik sa'yo, mas marami, magkakaroon ka ng mga new connections, ganyan, na madadagdagan yung mga ganong sitwasyon. Sa iba sa inyo is when ikaw naman sa trabaho nyo, maaaring magkaroon kayo ng level up, ganun. Halimbawa, dati is simple lang yung life mo and then this time magtuturo ka na. This time is, ikaw na yung magmamanage, pwedeng ganun. Pwede magkaroon ka ng mga leadership position o kaya naman iba sa inyo is meron kang it comes to your own or sa family mo man yan, meron kang ililid na isang sitwasyon na para sa kanila or para in a connection. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. O ang ganda kasi it's more on peaceful. May mga offering nga actually, no? Ako nakikita sa iyo. Either ikaw mag-offer or someone is makaka-receive ka ng offer dito sa tao na in a distance. Pwede nasa ibang probinsya, nasa ibang bansa, nasa kalapit baryo. Or vice versahin mo na lang ha. Yun ang nakikita. May mga vacation situation, malayo man o malapit yan. Maybe you are thinking about something vacation. Magkakaroon din mga development in some aspect of your life. Pero iba sa inyo, you need to work it out ha. Sa nakikita ko dito ha. Mag-ingat ka na lang pala ay dito pala sa sitwasyon mo, kasi yung sabi ko ihahabol ko, di ba? Parating din sa'yo, alam mo, Leo, mag-asin-asin ka. No, may nagba-black magic sa'yo. Hindi kayo lahat, pero may nagba-black magic sa iba. Tingnan natin ang dapat iwasan. Kaya nandito rin si Vine. Kung titingnan mo, ito si Vine, si Knack, si Rooster, si Ram, Peacock, and Rat. Meron. Ingat na lang kayo, no? Apply ko naman ina-explain sa inyo yun eh, yung mga about something black magic. Kung napapanood nyo, kung matagal na kayo dito ha. Pero alam niyo ang pinaka the best talaga na pangontra is asin, sea salt. Dan sa mga kung ano-ano yung mga beads na yan, yung mga, ano ba yung sinasabi? May pinapakat-kat pa. Ewan ko, hindi ko maintindihan niyo. Lahat talaga, asin lang po. The best.
Tingnan natin dapat iwasan. Ano pong dapat iwasan ni Leo? One to 15. Uy. So, dami. Universe, pwede explain niyo po sa akin. Oh. Ang ganda naman ito. Mamaya ko na-explain yung ano. Bibigyan ko muna kayo ng information, another information ha. Okay. Oh, ganda ra. Okay, ang nakikita ko sa may nagmamatsyag sa iyo ha. Okay, another information, Leo. Ang nakikita ko sa iyo is may mga happiness or there's a fulfillment coming. Also, good news is coming din, ano, sa nakikita ko dito sa iyo. Or makaka-receive ka ng good news, makaka-receive ka ng something, happiness information, pwedeng ganun. Or ikaw yung magbibigay noon sa mga tao na nakakonect sa iyo ha, vice versahin mo siya. Iba dito is may travel. Magiging busy yung iba. Pwede may mga i-evaluate ka na isang sitwasyon sa buhay mo. By the 1 to 15, meron kang, iba dito may mga multitask, magmo-multitask kayo or may mga multiple priorities kayo na babaguhin, aayusin, i-evaluate. There's a creation no? Ako na nakikita sa iyo. Magkakaroon ng mga dealing situation. Yan, maaring may mga tao na mga bago makikipag-deal sa'yo, makikipag-connection sa'yo, makikilala mo, mga partnership man iyan, o kaya is mga tao na they want to share goals sa'yo, or vice versa, ikaw ito sa kanila. Yan, may mga coordination na ako nakikita sa'yo. And then, yun nga, tulad sabi ko kanina, recognition. Yan, iba dito, there's a planning, no? Magkakaroon ng plano, may mga planong magaganap o mangyayari na sitwasyon sa buhay mo, pwedeng iyon is connected sa ikasisiyan ng lahat, or connected siya sa trabaho, connected siya sa mga tao na malapit sa iyo, or connected siya sa mga traveling situation. Okay, yung dapat mong iwasan. May iba sa inyo, ano? Bili kayo ng sasakyan? Nagnanais ka ng sasakyan? Or may mga pag-uusapan kayo related to conversation when it comes to a vehicles? Kung ano mang vehicles yan, basta may gulong. No? Or pwede rin siya sa mga airplane, ganyan, sa mga vacation, ganyan. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Iwasan mo, Leo, yung, syempre, yung puot. No? Yan. Kung ano yung mga masabi sa'yo, okay lang yun. Huwag kang nangangatian ako. Ay, sorry, ano ko yan. Inano ko lang. Sayang kasi nangati di ba? Minsan lang to. Minsan lang to Yan, umiwas ka lang siguro sa mga disagreement situation. Yan, umiwas ka sa mga tao na matataas ang ego. Syempre, yung pagdating rin sa'yo, medyo, use your ego in a nice way, no? And then, syempre, don't compete yourself. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa ibang tao kasi, you know why, Leo? Kasi you are the person, because when it comes sa Leo energy kasi, kahit wala kang gawin, alam mo why, you will attract. Ma-attract mo yung abundance, wealth, ma-attract mo siya lahat, prosperity. Ma-attract mo din yung kalaban mo, syempre, nado yung point na yun. Kaya, nando sa wealth. Pero syempre, hindi ko sinasabi huwag kang gawin, pero you need kumilos pa rin. You need to mag-work it out pa rin sa mga bagay-bagay mo sa sarili mo, no? And syempre, iwasan mo rin, syempre, yung ma-stagnant ka, yung ma-lack of direction ka, mapanghinat ka ng loob, yung tamarin ka, ganyan, yung mga conflict, ganyan, yung mga for motivation ka, ganun, umiwas ka na lang. Yung mga tao na ayaw nila sa'yo, okay, fine, sabi mo lang ganun, I don't care, focus ako sa trabaho ko, don't disturb me, mga ganun, diba? Huwag kang out of control din sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Huwag ka magkakaroon ng distractions sa mga bagay na gusto mong makamit sa buhay, ganyan. Don't think in negativity. The more kasi na magtithink ka ng negativity is the more na ma-attract mo yung negativity. Tsaka huwag ka magsasalita, no? Huwag ka magsasalita ng mga negative words. Halimbawa, sana makapag-travel ako. It's a negative, di ba? Makakapunta ako dyan sa Japan. Halimbawa, pupunta ako sa Japan for travel. Mga ganon. This positive words, diba? Kailangan always positive daw ang sinasabi, no? Siyempre, huwag mo kakalimutan yung katawan mo, no? Yung katawan mo, yung sarili mo, yung iniinom mo, yung kinakain mo. The more na healthy ang gawin mo, no? Baka iba dito mahilig kayo sa honey.
It's good din kasi yan sa honey, lalo yung mga lemon and the honey, tapos yung maligamgam yan. Kung may kailangan mo ng i-work it out, pagdating sa yung physical, gawin mo, it's good yun. Maglakad-lakad ka rin, mag-stroll-stroll ka rin sometimes. Basta mahalin at alagaan mo yung sarili mo. Tingnan natin sa love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Will you in love? Pag hindi ito sa inyo, huwag niyong kuhanin. Marami kayong energy sa mundong ito. Kamusta po ang love ni Leo? Love ni Leo? Wow, the sun. Parang ayaw mo pa padapo Ganun, ayaw mo padapo. Tingnan natin. Iba dito kasi Tingnan natin. Leo in love. Ano po yung sun? Okay. May mabubuntis. May mabubuntis. Hindi ko alam kung ikaw, pero may buntis ako nakita. Mabubuntis, mga anak. Leo in love. Ganun. Okay. Tingnan natin to kasi merong lumabas na dalawang tao. Okay. Oh. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, ang dami Nangyari. Sa mga single kasi dyan, yung iba sa inyo may boundary kayo no? Nandun ka sa point mo na mas more kang nagpo-focus sa sarili mo, mas more kang nagpo-focus sa shining mo, sa success mo, sa stability mo. Kaya nandun ka sa point, sa mga opportunities mo. Dun, yung iba sa ganun yun. Siguro nandun yung point na siguro, kahit nasabihin yun na naka-move on ka na, andun pa rin yung point na nag-mark yung the past relationship. Kaya siguro, you are putting boundaries. Or maybe nandun ka talaga sa nag-iingat ka na ngayon. No? Yun sa mga single dyan. Pero sa mga single dyan, is may nakikita ako sa iyo na dalawang tao. Pwede itong dalawang tao na to, actually tatlo nga siya, apat nga to no? Ay, ang dami naman tao. 1, 2, 3, 4. Ay, ha? Maraming may crush sa'yo, Leo. Pwede yung mga crush to, no, sa nakikita ko dito. Isa dito kasi is, yung yung tatlo dito, kilala mo na to. Yung dalawa dito, maaring bago to. Yun na nakikita ko. Dito Either dalawa or tatlo yung luma na, or tatlo yung bago, or kung ano ba, i-mix mo na lang. Nalito na si ate. Yun ang nakikita ko dito. Actually, mayroon ditong middle age ako nakikita. Iba dito, taga ibang bansa. And then, yung isa kasi, siya, parang nag-aano siya ng information. Pwede makikilala mo siya by internet or meron na kayong communication or nakakausap mo na itong tao na to. Yan, by the internet. Yun, may tao rin na nag-iisip sa'yo sa mga single dyan. Pero may pagka-player yung isa Yung isa ang galing magsalita. Magaling magsalita. Yun. Sa mga naman, sabihin ko yung actually nandito kasi lahat lahat nandito. As in, lahat nandito. Okay, kung kayo naman nagkahiwalay, yes, there's a death na handun na talaga yung pag-move on ng isa or ng both of you. Nagkaroon ng pag-move on sa nakikita ko dito. Pero, nag-fail kasi yung relationship. Pero alam mo, isa sa inyo is still holding from the past situation. Nagkakaroon sa kanya ng blockage. Ganyan. Nagkakaroon pa rin siya ng frustrations in life sa nakikita ko dito. Maaring ini-spike ka pa rin ito, tao na to, o naiisip ka niya every night, nagkakaroon siya ng illusioning, o nandun yung point na gusto ka pa rin niya makausap kasi gusto niya dito ng getting together. Maring may kinakausap siya. May anak na ba to? So, tingin ko, either may anak siya or may connection siya na same page na nakakausap niya, no? About this relationship.
Yun na nakikita ko dito. Gusto pa rin naman niya na getting together. So, nakikita ko dito. Kasi nahatak pa rin siya ng connection. Yun. Kumbaga, hindi lang din kasi ikaw yung kinakausap niya, no? Or maybe ikaw ito, or vice versa. Hindi lang ikaw nag-iisang kinakausap. May mga kinakausap pa rin. May kinakausap din kasi siyang iba, no? Sa nakikita ko dito. Pwedeng iba dito is may family na yon, may connection na siya sa family niya, ay may connection siya sa ibang tao, family man or relationship. Kaya yun din yung naging cause ng yung inyong paghihiwalay because of the third party. Tapos ikaw pala yung third party, di ba? Ang sama. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ng pagre-regret. Kumbaga isa sa inyo na nakaramdam ng regret, pagsisisi. Kumbaga nandun yung sa point na nagkamali siya ng napili o nagkamali na bakit hindi naging ganito yung outcome, nandun siya sa point na yun, nababalik-balikan niya yung nakaraan na sitwasyon, ano, yun. Nagkaroon naman kasi talaga ng self-doubt eh. Kumbaga siguro nandun yung point itong tao na to, napag-iisip siya na binigyan mo siya ng shyness or binigyan mo talaga siya ng kasiyahan. Sa'yo niya nakita yung liwanag at sa'yo niya nakita yung kasiyahan nung kayo pa. Kaya ngayon, nandun siya sa point na nahatak siya nun. O, di ba? Talaga naman, o. Kasi naman eh. Ngayon, sisi-sisi lang. May pag-moving home, hindi ko alam kung sino nag-moving home. May lumipat ba? May dumating ba? May moving home. Maglilipat ka ba? Basta may moving home situation eh, no? Kung kayo naman is in a relation, yes, napakasaya nyo, no? Andun yung masaya kayo, both of you masaya, pag kayo is palagi magkausap, ganyan, may mga saya, nagkakaroon din naman ng mga disappointment, hindi maaalis yon, mga disappointment sa connection, ano? Pero still, nagkakaroon kayo ng pagsasaayos sa connection na ito. Yun nakita ko. Yun nga lang, yes, may mga celebration naman, ako nakikita sa inyo, hindi naman yung happiness and fun and enjoyment to each other. Kung kayo naman is may third party, yes, may third party po kasi nagkakaroon ng pagsisinungaling or may lihim ako na nakikita dito. Siyempre, alam niyo na yun kung anong gagawin niyo kung may third party, di ba? Huwag niyo na lang itanong kay ate. Sa mga wala, di wala. May muntikan ng delikado dito No. May nagdalikadong sitwasyon. Tingnan natin. Money po ni Leo. 1 to 15. Kamusta po? Ano yung lumabas? The world pala yung lumabas panalo. Kasi sumilip siya. Tinignan ko lang. Money po. Ooh! Diba? Mga reaction ni ate, OA. Ate, ang OA mo. Ayan yun na. Diyos ko, OA naman talaga ako. Ganito talaga ako mag-react. Ganito talaga ako. Sa mga nagparid sa akin dyan, panigurado, alam nyo na ganito talaga ako. Kasi pagka-OA, no? Yan, yan na. Accept niya lang si ate. Money po niya. Oh, galali. Okay, pagdating sa, ay, 10 of Pentacles. Pandara. Okay, pagdating sa money mo, yes, there's a blessing. Nandun naman yung pagdating sa money mo, there's a material success happening to your life. Handing yung wealth, prosperity, nabibili mo yung gusto mo, nabibigay mo yung gusto mo sa pamilya mo, malaki man o maliit yan, at least, diba, it's the best. Maaari iba sa inyo is meron kayong mga business or you have an own leadership na ginagawa, mga ganun sitwasyon, yung ikaw yung nagli-lead o kaya is may mga business kayo, malaki man o maliit yan, may mga pinamumunuan yung iba sa inyo, no? Nahandito ka sa sitwasyon mo na magiging maganda yung flow niya kasi nagkakaroon ka na pagkokontrol sa sarili mo, no? Maybe you are more on focusing, mas more ka nagiging maayos this time pagdating sa pera mo, mas iniisip mo na more yung stability mo, iniisip mo na more yung family mo na maging stable in the future, ganyan. Kumbaga nandun ka sa point na nahandun yung determination mo, no, pagdating sa pera mo. You can, na ma-manage mo na, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, is,
andin yung leadership part mo. At least, diba, mas more ka naging protective this time sa money mo. Nagkakaroon ka ng mga pagpaplano. No, talagang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, nagiging very careful ka this time when it comes sa money mo. Yes, magiging maganda yung money mo kasi meron tayo din na 9 of Cups. Ibig sabihin, it is more on blessing. May mga reward and success situation pagdating sa money ang nakikita ko sa'yo dito. Pero we have the bind din kasi ando yung point na kailangan mo pa rin na pag-isipan yung mga bagay-bagay o sitwasyon para sa iba. And then, sa iba naman sa inyo is yung kasiyahan, abundance, renewal, or you need mo ng renewal. Situation ngayon is pagbabago kasi, And magkakaroon mga development and the fullness situation pagdating sa pero siguro may blessing na parating within the 3 days, 3 weeks, or 3 months. Manyan, o by the March, pwedeng ganun. Nandito rin yung what comes sa money mo kasi. Maaring, meron ako kasi nakikita, either ikaw, ito, or someone in your life, kasi may pagbibigay ng blessing. Pwede ikaw magbibigay ka ng blessing when it comes to your family or connections, karelasyon, ganon. Or someone na may matanda, ako nakikita na maaring nakaka-receive ka sa kanya ng blessing or makaka-receive ka ng blessing. Or pwede rin na makaka-receive ka ng blessing together sa either sa family mo, sa nakakataas sa'yo, ganyan. Or vice versa, ikaw ito sa kanila, no? Ikuhanin mo na lang. Advice. Anong advice niyo po? Ang ganda ng baraha. Maaring na doon yung pagpaplano pagdating sa family, Baka meron kayong pag-uusapan na plano or paplanuhin or magkakaroon kayo dito ng decision making to make when it comes to a family, house, territorial, kung ano man yan, plano na yan. Advice. Oh. Pwedeng wag mo na advice. Magbibigay muna ako na Okay. Okay. Pagdating sa'yo dito, wag kang, mamaya ko na dito sa sitwasyon mo, hindi ko muna pala no? Okay, may sasabihin ako sa iyo, Kasi we have the devil din kasi lumabas dito. Bibigyan lang kita na something information. Iba dito may financial problem. Hindi ba sumasakit ulo mo, paa mo minsan? Or someone into your life may sakit talaga, no? Mag-ingat na lang din kayo pagdating sa sakit. Ikaw or sa family mo. Kung kailangan nyo magpa-doktor, magpa-check up, gawin nyo. No, kung ikaw ito, mas more ka mag-focus sa sarili mo to protect yourself din. Dito sa nakikita ko sa'yo dito, Leo, meron ako nakikita na tao na magiging matigas para sa'yo. Magiging matigas ang puso, may kalupitan, medyo magi-entitle, ganyan. Alam niya naman siguro yung magi-entitle situation, ganyan. Magmamarunungan, magmamagaling-magalingan, magtatali-talinuhan, kung ano man yung entitlement na gusto niyang gawin sa buhay niya para sa iyo. No? And then, yun nga, may matigas ang puso or meron din ako nakikita na tao na nagiging tanga or magiging tanga. I don't know why. Pero mag-ingat ka pa rin, sa nakikita ko sa'yo dito. Sana hindi ikaw. Sana hindi ikaw. Yun. Meron din ako nakikita dito na biglaang tao or biglaang communication na magaganap o mangyari sa isang babae. Connected siya sa isang babae. Pwedeng ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. O kaya naman is may nangyaring paghihiwalay, biglaang paghihiwalay o paglayo o pagdi-distance. Siguro, halimbawa, may kinakausap ka, tapos bigla lang siya, ay, ano yun? Parang na gano'n. Tapos babalik na naman. Ay, ano yun? Tapos babalik na naman. Pwedeng gano'n. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, huwag kang pabigla-bigla ng sitwasyon mo. Leo, no? Palagi mong paplaluhin lahat ng sitwasyon mo. Kasi, why? Why, ate? Kasi ang nakikita ko ito, pwede kang magkamali. May mga maling decision making, may mga maling nafofokusan, may mga maling pagpapasya. Ako na nakikita sa iba sa inyo, the more na hindi ka magbibigla ng sitwasyon mo, the more
the more na magsasucess ka sa buhay mo. Kasi there's a blessing coming. Siguro this a time to rebirth pagdating sa iba. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Or siguro nandun yung point na may mga bagay ka na kailangan mo na i-develop pagdating sa sarili mo. Pwedeng sa physical mo, emotional, spiritual, sa trabaho mo, sa pera mo, nandun sa point ano, sa nakita kailangan mo ngayon is pagpaplano. May outgoing pala ako nakikita sa iba sa inyo. Mag-ingat lang din yung mga siguro, yung iba ditong hirap mabuntis, no? Kasi, planuhin nyo daw. Kasi medyo may something blockage or mahirap talagang magbuntis yung iba sa nakita ko. Or kung may buntis naman, mag-ingat na lang din, ano? Ang nakita ko rin, baka biglang manakit yung mga tiyan nyo o kaya may mga something happen in life na pag sa mga buntis or yung mga gusto magbuntis, magpa-check up po kayo. Sa nakita ko dito. Pwede rin kasi is kung medyo nananaba ka na, ganyan, lakad-lakad lang, baka yun yung key na maging maganda yung flow ng iyong ano. But hindi ako doktor, hindi ako nurse, but kailangan nyo pa rin pumunta ng hospital. Arigato namaste, God bless.